Magandang araw sa lahat. Ang ayusin natin ngayon ay ang ating Ford Ranger na Gen 1. Ang problema nito ay center bearing. Ano tayo center bearing? Pasok ka na. Yan. Hindi yan yun. Yan. Diyan ang center bearing na papalitan natin. At ang reason kung bakit natin papalitan yan is di ba nga nabaha yung Ranger natin ng mga hanggang dito. So, inaabot yung center bearing and mga isang araw din, mga ilang oras din yan nababad. And mula nun, binyahin natin tong Ranger natin papunta dito sa Pangasinan. Tapos dalawang balikan pa yan mula Pasig, Pangasinan. Kaya umingay na rin talaga yung bearing niya. So, since nasa ilalim na rin tayo, gagrasahan na rin natin yung cross joints niyan. Meron niyang isa, dalawa, tatlong cross joints. So, or universal joints. So, yun yung ating gagawin ngayon. Tara, baklasin na natin. Ito muna yung babaklasin natin sa likod. Para bababa na to. Then, pag tinanggal na natin yung center bearing, bababa na to lahat. Ganun hugutin na lang natin mula sa harap. Natanggalan natin yung ating drive shaft. So, pag tatanggalin nyo dito sa harap, maglagay kayo na pansalok. Kasi tutuloy yung transmission oil nyan. Ayan. Para matanggal natin tong center bearing, kailangan natin tanggalin tong cross joint para makuha natin yung nut na yun. Ayan o. Tanggal natin yan. Ayan, naigato na natin. Tanggalin nyo lang to. Circlip. Tapos tanggalin din natin yung kabila. Ito na yung kabila. Tanggal na yung circlip. Ngayon pwede na natin ito pukpukin. Yan. Natanggal na natin yung nut dyan. Ang size niyan 24. Pinukpok ko lang yan palabas. Yan. Laglag yung washer. And then, yan na yung lalagyan na center bearing. So, ang itsura ng center bearing pag nasa loob pa ay ganyan. So, meron yan parang dust cover. Tanggalin nyo lang yan. And ayan na yung center bearing natin. So, huwag nyo kalimutan yung orientation kung paano nyo tinanggal. Ganun nyo din ibabalik. Ayan. Ayan, namumuti na yung grasa dahil naghalo na ng tubig tsaka yung grasa. Ayan, nakabili na tayo. Damage 300. Ito, sa totoo lang, hindi kailan lang to napalitan. This year lang din. Basta this year lang. Bago lang to, kaya makita nyo. Bago pa yan. Kaso, nagkakanto na siya eh. Actually, smooth pa siya. Sa totoo lang na nung una, parang hesitant pa akong palitan. Pero, nung iniikot ko ng matagal, habang nag-iisip ako, bigla ako nakaramdam ng kanto. So, meron siyang kanto, pero hindi bawat ikot. Kailangan may ikot siya na matagal. So, siguro may part lang ng bolitas na may tama. And pag yun yung tumatama sa race niya, doon lang siya nag-iingay. Kaya ang hirap hulihin ito kasi may oras na maingay, may oras na hindi maingay. Kaya, ayan, buti na lang inikot ko ng inikot kasi may tama talaga siya. Ito yung bago. Ayan, super smooth. Super smooth niya. Wala ako nararamdaman na kahit anong kanto. Syempre, bago eh. Kapitan natin to. Ayan, nakabili na tayo ng bagong bearing. Ito yung bago, ito yung luma.
Kabit na natin. Okay. Yan. Sigurado na nakaupo na dito yung bearing natin. Yan. Smooth pa rin siya. Wala siyang ka-damage kasi hindi natin pinukpok dito sa inner na ring. Pag pinukpok niyan kasi sa gitna niyan yung bulitas eh. Pag pinukpok niyan mapupwersa yung bulitas kaya pupukpukin niyo sa outer ring. Okay. Next, kakabit na natin siya. Bago natin ikabit, huwag niyo nakalimutan yung dust seal. Ayan. Nakapasok siya. Okay. Tapos yung bearing, kita natin dito na nakasagad siya. Alright. Kabit na natin. And yung pagkakabit natin, paganan yung ngipin nito. Medyo po natin ito pasok. Para sa kayo inner dito sa shaft na. So, medyo naman yung natin pasok. Hindi natin ito. Para pasok natin yun. Narinig nyo, nag-iba na yung tunog. Ibig sabihin, sagad na siya. And yan. Suwabing suwabe. Hindi katulad ng lumang bearing natin. So, kabit na natin. Washer. And yung nut na 24 ang size. Ginasahan lang natin ng konti pa yung ating cross joint caps. So, doon na ko yung video. Okay. Pasok na. Ayan. Lalagay na natin ngayon yung circlip. Yan na, kabit na natin. Medyo mahirap yung video, pero ang gagawin natin, ipapasok muna natin yun doon. Tapos suksok dito. Tapos pwede natin siyang i-adjust hanggat hindi po pa sinisigipan yan. And papasok naman natin yan. Okay. Ito pala isang tip. Para hindi kayo mahirapan masyado. Pasok muna natin ito. Para may pagsasabitan yung ating drive shaft habang pinapasok nyo doon sa transmission. Yan, napasok na natin. Na-shoot na natin doon. Napasok na natin dito. Dito naman natin shoot sa likod.
yung isa para hindi malaglag sa mukha nyo. Tapos na. Nakabit na natin yung drive shaft, palitan na yung center bearing, na-reduce na rin natin mga cross joints or universal joints. Test drive. So ito yung nabawas na transmission oil sa atin. Mga 1 litro din siguro to, or less than 1 liter. So papalitan din natin yan. Salukuyan tayo nagto-test drive na ngayon. And tahimik na ang ating Ranger. Ilapit ko yung mic dun sa may center bearing. Ayan po. Wala nang kaingay-ingay. Success ang ating DIY. Hanggang sa next DIY mga ka-tinker. Thank you.